Sa lumalalang sigalot ng mga bansa na umuukupa sa West Philippine Sea o kung tawagin ng China na South China Sea, ay mas lalong pinaigting ng mga kaalyado ng Pilipinas ang kanilang suporta, lalo na ngayon na mas nagiging agresibo na ang China sa paghaharas sa ating mga mangingisda. Isa pa sa lalong nagpataas ng kilay sa China ay ang pagpasok ng Amerika sa Pilipinas at pagsasagawa ng mga military drills na labis nagpausok sa tinaguriang sleeping giant ng Asya. Ang China ay may matinding hidwaan na sa Pilipinas dahil sa pag-angkin nito sa mga isla na sakop mismo ng Pilipinas. Naging agresibo nga ito at pinanindigan ng kanilang mahabang kasaysayan na tinawag nilang Nine-Dash Line. Ito ang naging basehan ng China, kaya walang takot itong umuukupa ng mga isla sa mga lugar na mismong sakop pa rin ng Pilipinas. Well, siguro tatanungin nyo kung bakit ganoon na lamang ba ang tapang ng China na mambuli sa Pilipinas sa kabila ng mga malalaking bansa tulad ng Amerika ang suportado ang Pilipinas. Una, talakayin muna natin ang South China Sea at bakit kating-kati ang China na mapasakamay ito. Ang karagatan kasi na sakop nito ay mainam sa pakikipagkalakalan. Malapit ito sa mga boundaries ng mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam, Malaysia, Singapore at Indonesia. May malaki rin itong supply ng langis at mayaman sa lamang dagat. Kaya hindi nakakapagtaka na handang makipag-away ang China para lamang maangkin ang karagatan na ito. Sa kabila ng paghain ng Pilipinas ng reklamo sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na naipanalo pa natin noong taong 2016, ito ang mismong nagseselyo na walang karapatan ng China sa sinasabi nilang historical Nine-Dash Line at ang talagang may sakop sa karagatan na ito ay ang Pilipinas. Subalit, hindi ito sinang-ayunan ng China at tinawag pa na isang kalokohan ang desisyon. Imbis na tumigil, ay mas lalo pa itong naging agresibo at nagtayo pa ng ilang mga military facility sa Spratlys Island at Ayungin Shoal, na sakop din ng Pilipinas. Pero bakit ba talaga hindi natatakot ang China? Ayon sa mga eksperto, malakas ang loob ng China dahil alam nito na hindi papalag ang Pilipinas kahit kailan ay hindi gagawa ng preventive action ang bansa para pagmulan ng mas malaking gulo na pwedeng umabot sa digmaan. Dahil kung magkataon ay hindi kakayanin ng Pilipinas ang China. Kahit na alam naman natin na suportado ng Amerika ang Pilipinas, mahihirapan din ito na timbangin kung sakalingang humantong sa kaguluhan ng sigalot sa dagat. Alam naman natin na abala rin ang Amerika sa pagtulong nito sa Ukraine at ang pagsuporta nito sa Israel. Nakikita kasi ng mga eksperto na alam ng China na hindi rin gagawa ng paunang aksyon ang Amerika dahil malalagay rin ito sa alanganin. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga pagprotesta laban sa China. Ito ay kahit hindi direktang gumaganti ang Pilipinas sa mga pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Isa rin na tinitignan ng mga eksperto sa pagbabago ng aksyon ng China ay ang bagong administrasyon. Alam naman natin na ang dating Pangulo Rodrigo Duterte ay may magandang relasyon sa China, ay makailang beses pa nga itong pumunta sa naturang bansa. Sa panahon din ni Duterte, hindi gaano umingay ang China sa pang-aagaw ng mga teritoryo sa dagat. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte kasi ay may hindi magandang relasyon sa Amerika noong termino niya. Iba ito sa kasalukuyang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., kung saan pro-US naman siya at tinututulan ang mga hakbang ng China sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Naisip siguro ng China na dahil nga hindi na sila makakakuha ng maayos na relasyon sa bagong administrasyon, ay mas maganda kung ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang panghaharas sa karagatan. Sa kabila ng mga pagbabanta ng China na maaring humantong sa digmaan kung hindi titigil ang Pilipinas at magmamatigas nito sa mga aksyon na ginagawa at hindi nagpatinag ang Administrasyong Marcos. Nakaraang buwan ay bumisita ang napakaraming American soldiers na may dalang mga high-standard equipment na ginagamit sa pakikipaglaban. Nagsimula rin uli ang balikatan at military exercise sa karagatan na mismong pinag-aagawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Hindi ito nagustuhan ng China at labis na ikinagalit ang aksyon na ginawa ng Pilipinas
sabi pa ng Chinese Foreign Minister, ay mas lalo lamang pinapalala ng Pilipinas ang sitwasyon at dapat handa daw ito sa anumang consequences na pwedeng mangyari. Isa sa mga ikinagalit nila ay ang pagde-deploy ng Amerika ng attack missile system at mga missile launcher na kayang magpalipad sa layong 1,600 km. Ito ang tinawag na Typhoon. Ayon pa sa Chinese government, ang Amerika ay gagawin ang lahat upang mailagay ang kanilang base militar sa mga kaalyadong bansa nito. At labis nila itong kinakabahala dahil maaaring maging dahilan ito ng mas lalong kaguluhan. Ayon pa sa China, ang Amerika raw ang nag-uumpisa ng gulo sa pamamagitan ng paglalagay ng missile system sa Pilipinas. Gusto lamang daw nito na magkaroon ng presensya sa lahat ng bansa na kaalyado nito. Pansariling adhikain lamang daw ang gusto ng Amerika sa Pilipinas. Pero kung iisipin ay hindi lang naman Pilipinas ang dahilan ng pagpunta ng Amerika sa rehiyon, kundi ang pagdadala rin nito ng tulong sa bansang Taiwan, ang bansa na pilit inaangkin din ng China. Mas matindi ring hidwaan ang dalawang bansa at usap-usapan nga na naghahanda na ang China upang sugurin ang Taiwan. Kaya naman humingi ng tulong ang Taiwan sa Amerika upang bigyan sila ng mga pangunahing sandata tulad ng tank, fighter jets at mga ammunition kung sakaling matuloy nga ang balak ng China. Naghahanda na rin ang Taiwan at gumagawa na rin ng sarili nilang submarine para sa kanilang maritime defense. Ayon din sa mga eksperto ay mas mauunang lusubin ng China ang Taiwan kaysa sa Pilipinas. Kung magkataon, ito ay dahil ang Taiwan ay mas maliit sa Pilipinas at mas malapit sa China. Mas madali nilang malulusob ang bansa kung gugustuhin nila. Gayunpaman, hindi ito hahayaan ng Amerika at iba pa nilang kaalyadong bansa. Malaki ang pakinabang ng Taiwan sa Amerika at ang relasyon nito sa iba pang kapanalig na bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. At kung sakali naman na lumusob ang China sa Taiwan, ay tiyak tutulungan ito ng bansang Russia. Madalas kasing makita ang mga Navy fleet ng dalawang magkaalyadong bansa sa karagatan na sakop nito ay gumagawa ng mga joint exercise. Kaya naman, hindi malabong tumulong ang Russia sa oras na sakupin na ng China ang Taiwan. Magiging malaking banta ang Russia para sa Taiwan, subalit hindi ito magiging malaking banta sa US dahil alam ng Amerika na hirap pa rin ang Russia sa kasalukuyang giyera nito laban sa Ukraine. Nagpahayag na rin ng karagdagang tulong ang Amerika kay Zelensky upang bigyan ng mga air defense missile system ang bansa. Ito kasi ang mas kailangan ngayon ng Ukraine dahil madalas silang atakihin ng Rusi gamit ang mga ballistic missiles. Sa oras naman na maipasa na ni US President Joe Biden ang legislative order para sa karagdagang tulong, ay tiyak mas lalong magiging mahirap na sa Russia ang pagsakop sa Ukraine. Sa kabilang banda, ang Israel naman at Iran ay may matinding sigalot rin na nagaganap. Direktang inatake ng Iran ang Israel at sinabing ito ay ganti lamang sa pagbomba nito sa Damascus na ikinamatay ng ilang Iranian officers. Nagpataw naman ng napakaraming sanctions ang iba't ibang bansa laban sa Iran. Isa ang Israel sa mga bansang suportado ng Amerika. Ayon pa mismo sa Foreign Minister ng Iran, ay dapat ang Israel ang pinapatawan ng sanctions dahil sa pambobomba nito sa Gaza. Marami ang naniniwala na Iran ang pasimuno ng gulo dahil ito ang nagpopondo sa mga rebelding Hamas na nanggugulo sa Israel. Kung sakali naman na matuloy ang giyera sa gitnang silangan, ay hindi pababayaan ng mga kaalyadong bansa ang Israel laban sa Iran. Ang Saudi Arabia at Jordan ay nagpahayag ng pagsuporta sa Israel at isa ang mga bansang ito sa mga nag-intercept sa mga missiles at drones ng Iran. Hindi pa rin matatawaran ang galit ng China sa Amerika sa pag-deploy nito ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Humihingi sila ng respeto at paggalang sa karapatan ng mga bansa sa Asya at pilit na pinapaalis ang Amerika sa mga sigalot sa rehiyon. Para sa Foreign Minister ng China, walang ibang dapat mag-usap-usap tungkol sa kapayapaan ng karagatan kundi ang mga bansang sakop lamang ng hidwaan. Hindi raw dapat makialam ang Amerika sa usaping ito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isang US General at sinabing gusto lamang ng China na sila ang makinabang sa panghaharas sa karagatan
Hindi umano nais ng Amerika na manghimasok at manggulo sa mga karagatan na sakop ng mga bansa sa Asya. Subalit kung banta na ito sa kaligtasan ng mga kaalyadong bansa at pati ng mundo, ay mapipilitan silang gawin ang nararapat na aksyon. Hindi mapagkakaila na naghahanda na nga ang China sa anumang consequences na pwedeng mangyari sa karagatan, at ito ang dapat paghandaan ng mga bansang sakop ang teritoryo sa rehiyon.